Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Micaela Caparo, isang BSNED o Bachelor of Special Needs Education student. Ngayon ay tatalakayin ko ang kabanata 2 tungkol sa mga batayang konseptual at theoretical ng wikang Filipino sa makabagong panahon. Sa presentasyong ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng wika at komunikasyon, ang ugnayan nito sa ating pang-araw-araw na buhay, at kung paano naaapektuhan ng modernong panahon at teknolohiya ang paggamit ng wikang Filipino. Tatalakayin din natin ang wikang pambansa, ang mga legal na batayan nito, at ang mga mahalagang papel nito sa edukasyon, kultura at pambansang pagkakaisa. Sana ay mas maintindihan natin kung bakit mahalaga ang pagpapanatili at pagpapahalaga sa ating sariling wika sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo. Una ay ang wika at komunikasyon. Ang wika ay isang sistema ng mga tunog, simbolo at salita na ginagamit ng tao upang maipahayag ang kanyang kaisipan, damdamin, opinyon at ideya. Hindi lamang ito basta salita, kundi isang mahalagang paraan para magkaintindihan ang mga tao sa lipunan. Dinamiko ang wika, ibig sabihin patuloy itong nagbabago habang umuunlad ang panahon at teknolohiya. Halimbawa noon ay hindi ginagamit ang mga salitang chat, post, react o unfriend. Pero ngayon ay bahagi na ito ng pang-araw-araw na komunikasyon dahil sa social media. May iba't ibang katangian ang wika. Una, may sistema itong sinusunod tulad ng tamang balarila at wastong pagkakasunod ng salita. Ikalawa, arbitraryo ito o napagkasunduan lamang ng mga tao. Halimbawa, bakit mesa ang tawag sa table? Dahil napagkasunduan iyon ng komunidad. Ikatlo, may kaugnayan ito sa kultura at lipunan dahil ipinapakita ng wika ang tradisyon at pagkakakilanlan ng isang grupo. At panghuli, buhay at dinamiko. Ang wika dahil nagbabago ito depende sa panahon at paggamit ng tao. Mayroon ding iba't ibang tungkulin ang wika. Instrumental, kapag ginagamit upang makuha ang gusto, tulad ng paghingi ng pagkain. Regulatoryo, kapag ginagamit upang magbigay ng utos o panuto. Interaksyonal, kapag nagpapanatili ng pakikipagkapwa, halimbawa pakikipagkwento sa kaibigan. Personal naman, kapag nagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon. Imahinatibo, kapag ginagamit sa paggawa ng tula, kwento o malikhaing ideya. Heuristiko, kapag naghahanap ng impormasyon o kaalaman, at representasyonal kapag nagbibigay ng impormasyon o paliwanag. Samantala, ang komunikasyon ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe. May tagapagpadala, mensahe, medium at tagatanggap. Maaaring verbal tulad ng pagsasalita at pagsusulat, o di-verbal tulad ng kilos, ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan. Mahalaga ang ugnayan ng wika at komunikasyon dahil ang wika ang pangunahing kasangkapan upang magkaroon ng komunikasyon. Kung walang wika, magiging mahirap ang pag-unawa sa isa't isa. Sa makabagong panahon, malaki ang epekto ng teknolohiya sa wika at komunikasyon. Dahil sa social media at digital platforms, mabilis na ang palitan ng impormasyon. Dito rin umusbong ang mga bagong salita, code switching, at conyo language kung saan pinaghahalo ang Filipino at English. Halimbawa, magla-live ako later. O, nag-crash yung app. Ipinapakita nito na patuloy na umaangkop ang wika sa pagbabago ng panahon. Ang sunod nating tatalakayin ay ang wikang pambansa at mga legal na batayan nito. Ang wikang pambansa ay opisyal na wika ng bansa na nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa at pambansang pagkakakilanlan. Sa Pilipinas, ang wikang pambansa ay Filipino na kabatay sa mga umiiral na katutubong wika lalo na sa Tagalog. Mahalaga ito dahil pinagbubuklod nito ang iba't ibang mamamayan kahit magkaiba ng rehiyon at dialekto. Noong 1935 Constitution, nagsimula ang pagpapaunlad ng wikang pambansa batay sa Tagalog. Kalaunan, formal itong tinawag na Filipino upang mas mapalaganap ito. Itinatag ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF na nangunguna sa pananaliksik, estandardisasyon at wastong paggamit ng wikang Filipino. May mga legal na batayan din ang wikang pambansa. Sa 1935 Constitution, itinaguyod ang paglinang ng wikang pambansa. Sa 1973 Constitution, mas pinalawak ang paggamit at pagpapaunlad nito. Samantala sa 1987 Constitution, kinilala ang Filipino bilang wikang pambansa sa Artikulo 14 Section 6 hanggang 9. Mahalaga ang papel ng wikang pambansa sa makabagong panahon dahil ito ang ginagamit bilang medium ng edukasyon, wika ng gobyerno at media, daluyan ng kulturang Pilipino at kasangkapan sa pambansang kaunlaran.
Sa pamamagitan ng Filipino, mas napapalapit ang komunikasyon ng mamamayan at mas napapahalagahan ang ating kultura at identidad bilang Pilipino. Gayunpaman, may mga hamon pa rin kinakaharap ang wikang Filipino. Isa rito ang dominasyon ng Ingles lalo na sa edukasyon at trabaho. May impluwensya rin ang teknolohiya at social media na nagbabago sa paraan ng paggamit ng wika. Dahil dito, mahalagang mapanatili pa rin ang ating pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa wikang Filipino kahit modernisado na ang panahon.